Mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Tayo naman po ay nandito muli sa ating gawain tuwing alas 3 ng hapon. Ang Covenant Prayer sa pangunguna po ng Elders of Valenzuela City. Ako po si Pastor Roy Martinez, kasama na aking mga kamanggagawa sa gawain ng paglilingkod. Kami po ay naatasan na manguna sa gawain ito. Sa aming ministerial group, ang umaga, ang United Ministers Aiming for Gospel Advancement. Sa pangunguna ni Pastor Roy Conchumani, kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang hapon sa bawat isa sa atin. Kayo pong lahat ay inanyahan ko na tayong lahat ay humuko, tayo ay manalangin, let us commit this to the Lord bago tayo matalo sa salita ng Diyos at bago tayo dumako sa mga pananalangin. Sige po, tayo natin po Panginoon, salamat po Diyos sa hapong ito na kami po ay tinako mo online. Binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na mag-aral, magsaliksik, at magkaroon ng sama-samang pananalangin. Itaas namin ang mga bagay na nangyayari sa aming paligid, sa aming iglesia, sa buong mundo, at aming itataas ay, Panginoon, ang mga bagay na aming nais, Panginoon, na mapangyayari sa aming kapanahonan. Kaya salamat o Diyos, nag-isa mo ang iyong tagapagturo later, at masambit lamang ang mga bagay na nagtataas sa iyong pangalan at kami naman ay may baba na may baba sa kalagitnaan nito, Panginoon. Muli ikaw, Diyos, nakilain ka sa hapong ito sa pangalan ni Jesus ang lahat ng mga Diyos ay magsabi na. Amen. Magandang hapon muli sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Roy Martinez. Tayo po ay panandali ang mag-aaral ng salita ng Diyos bago tayo dumako sa pananalangin. At pag-usapan natin this afternoon ay yung responding to God's silence. Paano ba tayo mag-respond sa panahon na tahimik ang Diyos? 8 months ago ay nagsimula po ang lockdown at nakita natin na na-reveal ang maraming bagay sa ating kapanahunan. Ang mga bansa, ang bansang Pilipinas, maging ang iba-ibang bansa sa buong mundo ay nag-suffer ng great loss sa kanyang economy. Na-reveal ang pinansyal na kakayahan ng bawat bansa, ng bawat gobyerno, ng bawat negosyo, ng bawat pamilya, ng bawat churches. At maraming mga simbahan na ginip up ang ibang mga churches para mag-cost cutting sapagkat talagang naapektuhan ang financial aspect ng bawat iglesia. May mga pastor, mga kamanggagawa natin na naghanap ng other means para matugunan ang pangangailangan ng lumalaking pamilya. Dumaan naman ang mga kalamidad, dumaan ang mga ilang lindol, at kailan lang ay sunod-sunod na bagyong dumating, landslide, baha, lumubog ang mga bahay, nasirang pananim, gutom, sakit, kawalan ng pag-asa ang mga tao, mabagal na pagdating ng tulong, at mahaba pang listahan ng mga sitwasyon na kinakaharap natin bilang isang bansa. Maaaring tinatanong ng marami, bakit kaya pinapayagan ng Diyos na ang mga bagay na ito ay mangyari sa ating kapanahunan? Bakit tila tahimik ang Diyos sa mga panalangin ng kanyang mga hinirang? Minsan, ang bagal ng pagkilos ng Diyos, kumbaga, tahimik siya sa ating mga hinahin. Sa Biblia ay may nangyari din sa bansang Israel na tila tahimik ang Diyos. Sa Bible, may pangalan na propeta ng pangalang Jeremiah, ay nasaksihan niya ang panahon na talagang napakatahimik ng Diyos. Nakita niya ang kalupitan ng mga kaaway nung binihag ang bansang Israel ng Babylonia. Nakita niya kung paano pinatay ang mga kabataan nila, kung paano pinaslang ang mga pari na alam natin naglilingkod sa Diyos, kung paano yung mga bata na nagutom, na walang makain, lumalapit sa magulang, walang maibigay, dumating sa punto sa sobrang gutom ay pati yung mga anak nila ay niluto na nila sa sobrang kagutuman. At si Prophet Jeremiah ay nagtanong din kung bakit sa ganitong pagkakataon ay tila ang Diyos ay tahimik. Sabi ng Lamentations 2:11 sa today's English version, sabi niya, "My eyes are worn out with weeping. My soul is in anguish. I am exhausted with grief at the destruction of my people." Sabi ni Prophet Jeremiah, halos wala nang lumabas na luha sa kanyang mata sa kaiyak. Ang kanyang kaluluwa ay talagang nagdadalamhati. Exhausted na siya sa sobrang sama ng loob.
dahil nakita niya ang distraction ng kanyang mga tao. Bagaman dumaan si Jeremiah sa panahon na tila tahimik ang Diyos, ang kanyang responses ay naging dahilan kung bakit niya napagtagumpayan ang mga problema, yung mga sitwasyon na kanyang kinakaharap sa kapanahunan. At kapag yung responses na yun ay gamitin natin today sa ating kapanahunan, ay same with us, ay same with Jeremiah, ay mapagtagumpayan din natin yung mga sitwasyon na ating kinakaharap today. Merong tatlong responses na ginawa si Jeremiah na maaari natin gamitin sa panahon na tahimik ang Diyos. Tatlo lang ito. Una, let us tell God that we trust Him. Sabihin natin sa Diyos na nagtitiwala tayo sa Kanya. Maaaring tinatanong natin, anong gagawin ko, pastor, sa mga pagkakataong hindi ko makita ang kamay ng Diyos sa aking mga problema? Alam mo, ang pinaka-best thing doon, pagamat di natin nakikita ang Diyos, ay sabihin pa rin natin sa Diyos na nagtitiwala tayo sa Kanya. Inimbitahan tayo ng Diyos sa lugar na tahimik. Hilingin natin sa Diyos na ituro sa atin ang tamang landasin upang ating lakaran ang daan na nais ng Diyos sa lakaran sa ating buhay at ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng mga bagay sa ating kapanahunan. Lamentations 3, sabi ni Jeremiah sa 28:29 sa Good News Translation, when we suffer, we should sit alone in silent patience. We should bow in submission. Anong reason? For there may still be hope. Kumbaga, sa mga pagkakataon na tila lito tayo, di natin alam kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito, we should sit in silence at we should bow in submission. Lord, we trust in you. Nagtitiwala pa rin kami, Panginoon. Bagaman hindi natin nakikita ang kamay ng Diyos sa problema ng ating kinakaharap, pagkatiwalaan natin ang Diyos sa Kanyang puso. Kasi interesado ang Diyos na magtagumpay tayo sa buhay na ito. Hindi galit ang Diyos sa atin. Mahal tayo ng Diyos. At nilagay tayo ng Panginoon upang maging overcomer, magtagumpay, hindi para pahirapan. Mas interesado ang Diyos na lumago tayo sa gitna ng ating mga problema. Madalas, namimiss natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin sapagkat we rush for something to happen, for something to change. Gusto natin madaliin. Diba? Kumbaga, we aim too low and we desire too high. Pero ang baba ng ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya gusto ng Diyos sa Kanyang pananahimik ay magkaroon tayo ng pagkakaroon ng oras na makipagnig sa Panginoon, makipagkiskisan ng balikat, sabihin natin sa Diyos na nagtitiwala sa Kanya, ibaling natin ating kaisipan sa Kanya, at ang ating mga personal na buhay ay ating idulog sa Panginoon. Ano mang mga bigatin, ano mang mga meron tayo ay ating ipagkatiwala sa Panginoon. Tandaan natin, God's silence does not equal God's absence. Sabi ko nga kanina, hindi man natin nakita ang kamay ng Diyos sa ating mga problema, pagkatiwalaan natin ang puso ng Diyos sapagkat ang desire ng Diyos na tayo ay magtagumpay sa buhay na ito. Psalm 62 verse 8 sa NIV, trust in Him at all times, O people, pour out your heart to God, for He is our refuge. Ibig sabihin ng pour out ay i-transfer natin kay Lord ang mga bagay nating kabigatan. Kumbaga, siya na yung yung mga kabigatan, pabuhat natin kay Lord kasi walang mas matibay na balikat ng kasing tibay ng balikat ng Panginoon. Diba? Binuhat niya ang cross papunta dun sa Kalbaryo at binabali ang kanyang mga balikat, kaya doon tayo magtiwala sa balikat na talagang matibay at masanda natin sa oras ng ating mga panghihina at kagipitan. Amen? Pangalawa, let us tell God to remove our worries. Kasi bilang natural na tao, talagang maraming bagay tayong mga kinakatakutan. Takot tayo na mawala ng makain, takot tayo na magkasakit, takot tayo na mawalay sa mga mahal sa buhay at marami pang iba. Kumbaga, natural na instinct natin ang mag-worry. Diba? Pag tinignan mo yung finances mo, pag tinignan mo yung resources mo, pag tinignan mo yung trabaho mo, tingnan mo sarili mo 5 years from now, anong mangyari? Parang nakakatakot, para bang minsan nakakapanghina na isipin na parang 5 years na ako sa ganito o ilang years na ako sa ganitong bagay na ginagawa, pero parang walang movement ang buhay ko. Kaya minsan nag-worry tayo bilang tao. Alam mo ba ang worry?
worry is assuming responsibility that God never intended me to have. Kumbaga, pag nag-worry ka, you are playing God, you are trying to control the uncontrollable. Kumbaga, pinipilit mong ilagay sa utak mo na ang mga bagay na dapat ay naibigay mo na sa Diyos ang mga bagay na yun. Minsan, sinasabi natin, nagtitiwala natin sa Diyos, nagpipray tayo, Lord, I trust in you. Lord, ikaw na pong bahala. Pero pagkatapos natin mag-pray, ay kinukuha natin muli kay Lord at binubuhat ulit natin ang ating mga worries. Sa pagkakataong ito, gusto ng Diyos na sa mga panahon na di natin gaanong nakita ang kamay ng Diyos sa buhay natin, ay sabihin natin sa Kanya na alisin ang ating mga worries. Lord, alisin mga worries ko. Bagamat di kita naramdaman, di kita nakita agad sa mga sitwasyon na meron ako, tulungan mo akong maalis ang mga bagabag ko. Kasi, ang mga bagabag po, mga kapatid, ay maging dahilan upang tayo ay dudulas palayo sa presensya ng Panginoon kapag ating tong pinanghawakan at talagang ating what we call this, ating palaging i-rehearse sa ating kaisipan. Kasi sabi ko nga kanina, we are playing God, we are trying to control the uncontrollable. Hindi naman talaga natin kontrolin ang malaking bahagi ng buhay na ito. Sabi ni Walter Kabbert, isang researcher, sabi niya, did a multi-year study on our worries, and he found this from his research. He found that 40% of our worries never happen. Lahat daw ng ating worries, 40% to hindi talaga nangyari, parang isip lang natin. 30% are concerns over the past, yung mga nakaraan na pilit nating binubuhat yung mga nakaraan na basura sa ating kaisipan at nag-worry tayo samantalang past na yon. 12% are needless worries about our health. Natatakot tayo, baka magkasakit tayo, baka mahawat tayo ng COVID, baka masira ang ating mga organs, dami mga kinatakutan na dapat hindi naman katakutan. 10% are over insignificant or petty issues. Kumbaga, wala namang halaga, di naman dapat mag-worry sa isang bagay. Kumbaga, insignificant, walang kwenta, kung tutuusin, nag-worry tayo. And only 8% are over legitimate concerns. Kumbaga, 8% lang talaga sa 100% nating wino-worries, 8% na talaga doon ang legitimate na mga concern. Ibig sabihin, worry is useless. Walang kwenta ang mag-worry. Kaya nga, instead na mag-worry tayo, sabihin natin sa Diyos, Lord, alisin mo ang mga bagay na nagbigay ng worry sa aking kaisipan. Look at this, sabi ni Jeremiah, nung naranasan niya na mag-worry, sabi niya, from the bottom of the pit, O Lord, sabi niya sa Lamentations 3:55-57 sa today's English version. Sabi niya, from the bottom of the pit, O Lord, I cried to you. And when I begged you to listen to my cry, ano nangyari? You heard, you answered me and told me not to be afraid. Amen? Kumbaga, every time lumalapit tayo sa Diyos, humingi tayo ng nakikiusap, nagsusumamot tayo, napakinggan tayo sa mga worry, sa mga panahon na tayo bagabag. Ang Diyos ay bukas palagi ang pandinig para tayo ay pakinggan. Bagamat, sabi ko nga, minsan di natin makita agad ang kamay ng Diyos. Pero interesado ang Diyos na makinig sa atin at sagutin ang mga bagay na ating hinihingi sa Kanya. Mahal tayo ng Diyos. At ayaw ng Diyos na tayo ay masaktan or mapagabag. Interesado ang Diyos, ulitin ko, na tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kasi yun ang talagang desire ng Diyos sa atin. Si Jonas, nung siya ay nasa pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay, nung siya ay nasa loob ng dabuhalang isda, sa tiyan ng dabuhalang isda, sa oras na siya ay nawala na ng pag-asa, siya ay nagwika. Sabi niya sa Jonah 2:7, when I have lost all hope, I once again turned my thoughts to the Lord. Sa wikang Tagalog, maganda pakinggan eh. Sabi niya doon, nung mapugto na aking hininga, ako ay tumawag kay Yahweh. Kaya nga, true enough, di ba, iniluwa siya ng dambuhalang isda papunta dun sa Ninive at pinayagan siya uli ng Diyos na magmisyon patungo dun sa lugar na nais papuntahan ng Diyos sa kanya. Amen? Kaya sabihin natin sa Diyos na, Lord,
alisin mo yung mga bagay na bumabagabag sa aking kaisipan at palitan mo ng kagalakan na ikay paglilingkuran. Sabi ni Henry Blackaby, isang Canadian pastor, Christian writer and motivator, sabi niya, you can respond to the silence of God in two ways. Dalawa daw tayo, meron dalawang bagay, paraan para mag-respond dun sa pananahimik ng Diyos. Una, one response is for you to go into depression, a sense of guilt and self-condemnation. Kumbaga, pag tahimik ang Diyos, pwede ka raw ma-depress, magkaroon ka ng guilt, magkaroon ka ng self-condemnation. Galit yata si Lord sa akin, ayoko na maging Christian, ayoko nang lumapit kay Lord, ang tagal ko nang lumapit pero wala pa rin. Ang pangalawa, the other response is for you to have an expectation that God is about to bring you to a deeper knowledge of Himself. Kumbaga, ang isa naman ay you have to expect na dadaling ka ng Panginoon dun sa deeper knowledge of Him. Kumbaga, yung ultimate problem ay maging intimate na relasyon sa Panginoon. Kaya nga, nasa sayo kung paano mo tingnan ang problema, kung paano mo harapin. Diba, may kasabihan, beauty is in the eyes of the beholder. Kung paano mo tingnan na, kung nakita mo ang problema na ito'y kabiguan, then ikaw ay failure. Kung nakita mo ang mga problema as an opportunity to trust the Lord, to grow deeper sa relasyon mo sa Panginoon, then it's a blessing, di ba? Kaya nga, sabi ni Joyce Meyer, minsan sabi niya, you cannot live a positive life if you have a negative mind. Kung ang isip mo palagi ay negatibo, pagdating sa mga problema, negative ka na kaagad, then you cannot live a positive life. Lubhang malaga na ilapit natin sa Panginoon, sabihin natin sa Panginoon ang ating mga worries, at hilingin natin sa Kanya na alisin ito sapagkat hindi ito makabuluhan sa ating bilang mga Kristiyano. Amen? Lastly, bago tayo manalangin, let us tell God to restore our joy. Sabihin natin sa Panginoon na ibalik yung ating kagalakan. Kasi, isa sa mga sitwasyon na mahirap bilang tao, kahit na tayo mga Kristiyano na, dumarating talaga sa punto na we are running out of gas. Diba? Parang nakakapagod. Pray tayo ng pray na lumago ang church. For longest time, parang hindi naman dumadami. Pray tayo ng pray na magkaroon ng magandang iglesia, pero nandito pa rin tayo sa isang maliit na iglesia. Pray tayo ng pray na magkaroon ng negosyo, pero tila walang pagkilos ang Diyos. Para bang pagod ka na, para bang bahala ka na, Lord. Diba? Para akala natin, naging humble tayo, para lack of faith. Diba? Kasi parang, bahala na si Lord, ayaw mo nang mangarap, parang you are living na sa kesera-sera, whatever will be, will be. Para bang, takot ka na humingi ng mga bagay na malaki para sa Diyos. Kaya nga, sa mga ganung pagkakataon na pakiwari mo na hindi tayo narinig ng Diyos, hilingin natin sa Diyos na ituro niya yung mainit na daliri sa matigas sa bahagi ng puso at palitan ng kagalakan, ibalik muli yung joy, yung desire. Alam mo yung first time na nakilala mo ang Panginoon, yung first love mo ba, di ba, nung pagod din nakakilala mo talagang grabe, uhaw na uhaw tayo, parang lahat ng Bible study ay puntahan natin, lahat ng prayer meeting ay dapat nandun ka, lahat ng gawain sa gawain ng paglingkod ay gustong makisali, at gusto ng Diyos na maibalik sa atin yon. Kung hilingin natin, kayang ibalik ng Diyos yun. Diba? Di ko alam kung anong problema nyo, di ko alam kung anong sitwasyon na meron ka ngayon, or anong kinakaharap mo ng mga bigatin. Pero tandaan natin, willing ang Diyos na katagpuin tayo, willing ang Diyos na makipag-niig sa atin sa araw-araw. Basta ibalik na natin yung first love natin sa Panginoon, ma-fall in love ulit kay Jesus. Baga yung joy of having a Savior and the opportunity to serve Him sa greater work of ministry. Dapat yun muli ang ating hilingin sa Panginoon na manumbalik yung kagalakan sa buhay natin. Amen? Sabi ni Jeremiah sa Lamentations 5:21 sa New Living Translation, maganda sinabi niya. Sabi niya, restore us, O Lord, and bring us back to you again. Look at this. Give us back the joy we once had. Amen? Hilingin natin, Lord, ibalik mo sa akin ang joy na meron ako before. Sabihin natin sa Diyos na, Lord, alisin mo ang lungkot sa puso ko. Lord, alisin mo ang kawalan ng pagtitiwala sa iyong salita. Lord,
alisin mo ang bagabag sa isip ko. Lord, alisin mo ang mga bagay na nagpapabagal sa aking paglago, sa aking relasyon sa iyong Panginoon. At turuan mo ako na ipagkatiwala ang mga bagay na nangyayari sa buhay ko. Amen? Kaya nga, lubhang malaga sa atin na magkaroon pa rin tayo ng marugdog na pakipag-usap sa Diyos. Diba sa mga panahon na hindi natin nakikita o narinig ang Diyos sa ating mga sitwasyon, lubhang malaga pa rin na sabihin natin sa Lord ang ating saluubin. Huwag tayong tumigil, kalabugin natin ang Panginoon. At tandaan natin, hindi maiksi ang kamay ng Diyos para abutin tayo. Hindi bingi ang Diyos para hindi tayo marinig. Hindi matigas ang puso ng Diyos para hindi makita ang ating mga pangangailangan. Amen? Kaya nga sabi ng Psalms 13, 5-6, sabi ng Psalmista, "But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation." Tingnan mo to. Sabi niya, "I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation." Tingnan nyo, that trust is followed by rejoicing. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos, kapag pinagkatiwala mo sa Diyos, at ipagkakatiwala mo sa Diyos ang lahat ng mga bigatin mo, problema mo, ang kasunod doon ay rejoicing. Kaya nga, lubhang malaga na idulog natin sa Panginoon ating mga kabigatan sa mga panahon na hindi natin nakikita ang kamay ng Diyos. Verse 6, "I will sing the Lord's praise." Anong reason? "For He has been good to me." Palaging mabuti ang Diyos sa atin. Amen? Sa tingin natin pangit, when we look back, makita natin mabuti pa rin ang Diyos, tama ang Diyos. Hindi maaaring magkamali ang Diyos sa buhay natin. Yung mga sitwasyon natin kinakaharap ngayon, tila parang pangit, tingnan, kayang balik ta rin ng Diyos na maging maputi at lumago tayo sa ating relasyon sa Kanya. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, ano ba ang mga problemang kinakaharap mo? Naramdaman mo ba na tahimik ang Diyos sa iyong buhay? Uulitin ko, God's silence does not equal God's absence. Hindi man natin makita ang kamay ng Diyos sa ating mga sitwasyon ngayon, pagkatiwalaan natin ang Kanyang puso. Amen? Darating at darating ang sagot ng Panginoon. Huwag lang tayong mapanghinaan ng loob, huwag tayong mapagod, at isang araw ay sakto ang pagdating ng kasagutan ng Panginoon. Habakkuk 2 verse 3 sa Living Bible, look at this. "But these things I plan won't happen right away. Slowly, steadily, surely, the time approaches when the vision will be fulfilled. If it seems slow, do not despair. For these things will surely come to pass. But just be patient." Ano mangyari? They will not be overdue a single day. Diba? Palaging sakto ang Panginoon. Delay does not mean denial. Hindi nahuli ang Panginoon, hindi nahuna. Palaging sakto ang Panginoon. Kaya lubhang malaga na antayin natin ang revelation ng Diyos sa takdang oras. Nagtatrabaho ang Diyos sa panahon na siya ay tahimik. Kumikilos ang Diyos sa panahon na tila wala ang kamay niya roon sa ating mga problema. Kaya ipagkatiwala natin sa Kanyang lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen? Gusto ko itong sinabi ni Jeremiah sa Lamentations 3:22 hanggang 23. Sa mga paborito ko na verse niya na kanyang sinulat. Sabi dito, "Because of the Lord's great love, we are not consumed." Anong reason? "For His compassions never fail." Look at this, verse 23. "They are new every morning. Great is your faithfulness." Diba? "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness." Tapat ang Diyos natin. Maaaring hindi natin marinig, tahimik ang Diyos sa ating kapanahunan, pero maniwala ka, ang Diyos ay buhay, nakikita tayo, narinig tayo, at in due time ay kikilos siya. At ang result ay lalo tayo magpupuri sa Panginoon, lalo nating ipakilala ang Panginoon, at lalo nating paglingkuran ang Panginoon sa ating buhay. Ulit po ang Diyos sa hapong ito, dakilain siya sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. They are new
Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ito po si Pastor Mike Mariano na naatasang manalangin sa ating bansa at sa bansang Israel. Sabi ng Psalms 33 verse 12 na mapalad ang bansa ng Diyos ay ang Panginoon. Ang bayan na kanyang pinili, saganang kanyang sariling mana. No, kaya mapalad po ang bansa natin at ang bansang Israel. So samahan niyo po ang manalangin, mga kapatid. Tayo po manalangin. Panginoong Jesus na mga pangyarihan sa lahat, salamat Lord sa opportunity na kami ay naatasan na manalangin para sa aming bansa at sa bansang Israel. Lord, I pray Lord sa aming presidente na si Rodrigo Duterte. Bigyan mo siya Lord ng knowledge and wisdom to lead our country. At patuloy mo siya Lord bigyan ng kalakasan upang matapos niya ang kanyang termino. At bigyan mo siya Lord ng suporta, samahan sa lahat ng kanyang gawain. At kami naniniwala sa binigay mong presidente dahil na-reveal Lord lahat ng mga masamang gawa sa kanyang termino. At patuloy kami nagtitiwala sa iyong niluluklok na galing sa iyo, Panginoon. Lord, I pray din po sa aming Vice President na I pray na sumuporta siya sa lahat ng adikain, gobyerno, ng administrasyon Duterte, Panginoon. And I pray, Lord, sa mga senador, gumawa ng batas para sa pag-unlad at kapayapaan. Makagawa ng hakbang para matapos ng sigalot ng NPA at gobyerno sa pamamagitan ng batas na magbibigay ng daan, pagbabagong buhay ng mga maling gawa. Ganon din po, Lord, sa mga congressman, maging instrumento ng pagbubuklod-buklod at pag-unlad ng mga lugar sa bansa at iwasan ng destabilisasyon ng mga makakaliwang grupo. And I pray, Lord, sa mga mayors and city officials, magkaroon ng righteous, lalo na sa city ng Valenzuela, si Mayor Rex at ang mga congressman at ang mga opisyal nila, governance at totoong malasakit sa mamamayan. Sa mga barangay captain, ganoon din po Lord, I pray Lord, pati yung mga opisyal, makita yung pangangailangan ng higit na nakakarami sa kanila nasasakupan. And I pray Lord na magkaroon ng totoong malasakit sa mga mamamayan, especially dito sa Valenzuela, Lord. I pray Lord na mas lalong pang patatagin ang aming bayan, ang aming tinitirhan, Lord. Salamat po, Panginoon. And I pray, Lord, na patuloy, Lord, na kikilos ka dito sa Valenzuela. Patuloy, Lord, na makikita ka sa aming buhay, especially sa aming mga pastor. Salamat po, Lord. And I pray, Lord, sa bansang Israel, na bigyan mo siya ng proteksyon laban sa banta ng mga kaaway sa loob at labas ng Israel. Nakilalanin nila si Jesus bilang Misaya at tagapagligtas na makatuklas uli sila, Lord, na mga makabagong imbensyon na makabuluhan para sa buong mundo at patuloy na kahabagan, mahalin at pagpalain ng bansang Israel. At dalangin ko, Lord, makapamuhay sila ng mapayapa at masagana sa kabila ng global crisis. Kahit pandemic, Lord, dalangin namin na patuloy silang makakilos sa pamamagitan mo, Lord. Lalong magpatibay ang relasyon sa Diyos at sa mga bansang tumatangkilik sa bansang Israel. I pray, Lord, na magkaisa-isa at dalangin ko, Lord, ang buong mundo ay makilala nila ang Israel na ito'y bayan mo, Panginoon. At ito ang makilala at makita, Panginoon, bilang lahat ng mga Kristiyano. I pray, Lord, na maging Kristiyano na ang buong mundo. Salamat po, Lord. Salamat. Maraming salamat at sa inyo namin pinagkakatiwala ang bansang Pilipinas at bansang Israel. Hallelujah. We bring back to you, Lord, all the praises and all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Mga kapatid, ako po si Bro Sani Orgasan. Ako po ang natasang manalangin para sa pagsugpo ng COVID-19 at pagdarasal po sa bawat iglesia sa bansa. Samahan niyo po akong manalangin. Heavenly Father, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong presensya. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming pagkakasala, pagkakamali sa iyo. Kami po ay nagpapatawad
sa mga taong nagkasala sa amin. Pakalinisin niyo po ang aming mga puso, dalisayin niyo po. Nang sa ganon, ang aming mga panalangin ay inyong pakinggan at kalugdan. Amang Diyos, pinapanalangin po namin ang pandemic na gawa ng COVID-19. Naway lalabas na ang baksin at magamot na ang virus. Nawala ng mahawa pa at gagaling na ang mga nagkasakit ng COVID. Na matigil na ang mga lockdown at makapamuhay na ng normal ang bawat tao sa bawat bansa. Na makabalik na sa normal ang bawat iglesia at hindi napipigilan ang pangkahatang sama-samang pagsamba dahil sa COVID-19. Naway makarecover na ang ekonomiya ng bansa. Magbukas na muli ang small and medium enterprises at big companies sa bansa. Naway lalong paigtingin ng gobyerno ang paglaan ng pondo, ang health and safety systems ng bansa. We declare, O God, COVID-free before Christmas. Alam po namin na ito imposible. This is impossible for man. But with you, O God, everything is possible. We pray, Lord, the revival of churches, lalong-lalo na po sa Valenzuela City churches, sa pangunguna ng elders of Valenzuela City. Naway lalong paigtingin at palakasin ang evangelization, ang discipleship equipping, ang small group activity at other churches activities. Provision po sa family ng mga pastor at mga manggagawa. Provision sa bawat pamilya ng church. At ang paglago ng iglesia sa mga bansa. Bagamat ang ibang mga churches ngayon ay nanghihina, kumukunti ang mga members at iba ay tuluyan ang nagsara, Lord God, sa ganitong senaryo, hayaan niyo pong ipaalala sa kanila ang iyong mga salita at pangako. Jesus built the church and the gates of Hades will not overcome it. Whatever we bind on earth will be bound in heaven. Whatever we lose on earth will be loosened in heaven. Remind your people, O God, your church, the body of Christ, as an attacking force against the spiritual forces of evil. So right now, we speak that the angelic forces is attacking and pursuing and tearing down the kingdom of darkness. We declare, Lord, restoration and spiritual strength and power and anointing of every church through the fire of the Holy Spirit in the name of Jesus. Amen. Sige po, ako po ay manguna sa panalangin sa mga nasalatan ng bagyo. Hilingin natin sa Diyos na sila ay kilusin at tulungan sa pagkakataon na sila ay nasa sitwasyon na talagang nahirapan. Sige po tayong lahat ito po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagkakataon ito na ilang isang organisasyon, Panginoon, ng mga pastors, mga manggagawa, mga Kristiyano, kami po ay sama-sama na nananalangin sa mga naapektuhan ng bagyo, na kamakailan lang ilang bagyo ang dumaan sa amin o Diyos sa bansa namin, na dalangin namin na huban ang baha at makatayo na muli ang mga tao sa lalong madaling panahon. Sa lugar ng Isabela o Diyos, kawawa po talaga ang mga tao ron, lumubog ang mga kabahayan, ang mga landslide ay nangyari doon. Sa Rizal, Panginoon, tulungan mo ang mga tao doon. Sa Marikina, Panginoon, sa mga tao na nawala ng kabuhayan, Panginoon, sa Bicol, O Diyos, at sa iba pang dako ng aming bansa na talagang nagsasuffer, Panginoon, ng calamity right now. Aming dalangin, O Diyos, na makilala ka nila sa gitna ng krisis na kinakaharap at magtiwala sila sa iyo, Panginoon, sa bagamat di na nakikita ang iyong kamay, pero ang kanilang puso ay patuloy na tatawag sa iyo at sila'y diringgin mo, Panginoon.
at gumamit ka ng iba-ibang mga tao upang ipakilala ang iyong ebanghelyo sa kanila at sila man din ay tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. At higit sa lahat, Panginoon, ay darating ang tulong sa kanila sa iba't ibang dako, pagkain sa kanilang hapagkainan, mga gamot at mga damit at pansamantalang tirahan na maayos, at magkaroon ng kaayusan, Panginoon, doon sa lugar kung saan sila na-evacuate, O Diyos. At hayaan mo, Panginoon, na yung pag-asa, Panginoon, ay patuloy na huwag mamatay sa kanilang mga puso, na sila makabangon muli at makatayo muli, Panginoon, sa kanilang mga kabuhayan, O Diyos. At ang aming mga manggagawa, Panginoon, sa gobyerno, sa mga ahensya na nag-respond sa kalamidad, O Diyos, aming dalangin na bigyan mo sila ng kalakasan sa kanilang pag-rescue sa mga naapektuhan ng bagyo, at patuloy na huwag silang mapagod, O Diyos, na tulungan ang mga tao, Panginoon, na walang kakayahan na makaalis dun sa kanilang kinalalagyan, O Diyos, at bigyan mo sila, Panginoon, ng iba yung tapang, Panginoon, at compassion na kahit sila ay pagod na, pero nandun pa rin yung desire nila, Panginoon, na lahat ng tao ay madala sa ligtas na lugar, Panginoon. Pagpalain mo ang mga nangunguna, bigyan mo ng wisdom, knowledge and understanding, Panginoon, upang sa kanilang pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo ay makita nila, Panginoon, na ito ay isang task, Panginoon, isang gawain, O Diyos, na ginagawa nila hindi lang sa kapwa, kundi para sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Maging sa aming education system sa bansa namin, tinataas namin, Panginoon. Alam mo, O Diyos, na online na pag-aaral ang ginagawa ng aming mga estudyante ngayon, Panginoon, na tumaas pang antas ng aming education system, Panginoon, sa bansa. At umunlad, Panginoon, ang pag-aaral ng mga kabataan, pagamat ang iba ay module, ang iba ay online, at sila ay matuto, Panginoon, maging better students, Panginoon, at sila ay makatapos, Panginoon. Bagamat medyo mahirap dahil sa connection ng internet, ang iba ay nahirapan na mag-aral. Pero Lord, yung desire ng mga kabataan, dahil alam namin, Lord, ang kabataan, ang pag-asa ng bansa namin, matuto sila, wag silang matangay sa mga bagay na naging dahilan na sila itatamarin na mag-aral, Panginoon. Salamat din sa mga teachers at mga educators namin, Panginoon. Turuan mo sila na lalo pa sila magsipag, maging innovative, Panginoon, sa pagtuturo sa mga kabataan namin, Panginoon. At isa pa, Panginoon, tinataas namin, Panginoon, ang Ebanghelyo, Diyos, na lumagana pa sa buong mundo, O Diyos. Magkaroon ng open doors sa iba-ibang bansa, mag-raise up na maraming missionaries to advance the gospel, and many people would come to your Lordship at maranasan nila ang iyong saving grace, Panginoon, sa araw-araw, O Diyos, na sila ay nabubuhay sa mundo ito. Yung panagmuli, O Diyos, ay maranasan nila, Panginoon, at mabubuhay sila, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo, nagtitiwala sa kanilang mga sarili. Salamat po, Diyos, sa oras na ito, O Diyos, na maitaas namin ang mga bagay na ito. At marami pa, Panginoon, na kami itulog sa iyo sa hapon ito, kasama na aking mga kamanggagawa sa hapon ito. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po, mga kapatid, sa lahat po na nakapanood at nakasubaybay sa gawain ito. At salamat sa mensahe na narinig natin sa ating pastor. At salamat din sa lahat ng mga prayer items. At dalangin natin na ito ay maging answered prayer. Salamat din po sa Elders of Valenzuela City. At pagpalain po ang lahat ng mga kapastoran sa buong Valenzuela. At maging sa lahat ng anak ng Diyos, sa lahat ng mga churches, sa lahat ng mga Christian dito po sa Valenzuela. At tayo po ay manalangin. Samahan niyo ako, mga kapatid, sa pagtatapos. Sige po, tayo po manalangin. Panginoon, salamat, Lord, sa gawain na natapos, Panginoon. At I pray, Lord, na patuloy, Lord, na ito ay patuloy na ginagawa, patuloy na maging regular, na tayo ay manalangin sa lahat ng nangyayari sa buong mundo,
sa bansa natin at sa lahat ng mga kapastoran, sa lahat ng mga sangay ng gobyerno, ay patuloy kaming nagpapasalamat na dahil nagagamit ang lahat ng mga pastor, ang lahat ng mga churches, especially dito sa Valenzuela. Salamat po Lord, at kailangan namin Lord ang inyong gabay sa bawat isa sa amin, at patuloy Lord na provision, protection sa amin lahat. Purihin ka Ama, banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness.